Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Bea. It is currently 12 midnight here in London habang sinusulat ko itong liham ko para sa inyo. My name is Roland, 47 years old at isa akong OFW dito sa Europe. Matagal na akong nakikinig sa Dear MOR. Kayo ang kasama ko saan man ako mapadpad. Popoy at Bea, naisipan kong magpadala ng kwento sa inyo kasi gusto ko sanang makapaglabas ng sama ng loob. Mahirap kasi sa isang katulad ko ang may bitbit na bigat sa dibdib. Madami akong kakilala na dinadapuan ng kung ano-anong klase ng sakit kasi may kanya-kanya silang dalang bigat sa kanilang puso. Popoy at Bea, hayaan ninyong simulan ko ang kwento ko sa pagpapaliwanag kung bakit ko naisipang mangibang bansa. Galing ako sa isang mahirap na pamilya sa Tarlac. Simulat sa pool ay isang kahig, isang tuka kami. Sa awa naman ng Diyos ay nagawa kong makapagtapos ng aking pag-aaral. Popoy at Bea, agad akong naghanap ng trabaho dahil gusto ko talagang makatulong sa pamilya ko noon. Bilang panganay sa 3 magkakapatid, ay tanging ako lang ang maaasahan ng mga magulang ko. Nagsikap ako, nagpakapagod ako, at ginawa ko ang lahat para mapagaan ang buhay ng mga taong mahal ko sa buhay. Popoy at Bea, kahit papaano naman, ay nakaraos kami bilang pamilya. Sapat naman ang pumapasok na pera sa akin para buhayin ng mga kapatid ko at pati na nga rin ang mga magulang ko. Noong nakapagtapos din ako ng pag-aaral o noong nakapagtapos din sa pag-aaral, ang 2 ko pang mga kapatid ay nakahanap din sila ng kani-kanyang mga hanap buhay. Guminhawa kami for a while. Dahil nga hindi na kami masyadong hirap sa pera, nagawa kong mapakasalan ang misis kong si Irene. Popoy at Bea, medyo bumitaw muna ako sa pagtulong sa family ko simula noong ikasal na nga ako kay Irene. Sa isip-isip ko kasi, dapat ko na ring pag-ipunan ang lumalaki ko nang pamilya. Akala ko talaga noon ay magiging okay lang ang lahat. Buong-buo na ang paniniwala ko na wala nang problema pang darating sa buhay ko. Pero nagkamali ako. Bigla-bigla kasing nagkasakit ang aking tatay at kinailangan ng matagalang gamutan. Nakadagdag pa sa intindihin ko noong nakabuntis ang isa sa mga kapatid ko. At biglang nawalan ng trabaho ang isa naman sa kanila. At dahil nga dito ay napilitan akong mangibang bansa para muli na naman makatulong sa mga pangangailangan ng pamilya ko. Popoy at Bea, syempre tutol ang misis ko sa desisyon ko na umalis pa at mangibang bayan. Problema lang talaga, sa lagay ng kinikita ko, ay hindi ko talaga kakayanin na buhayin ang 2 pamilya ko. Kaya't labag man sa kalooban ko ay nilisan ko ang Pilipinas para sa pangako ng kaginhawaan mula sa ibang bansa.
Nooy umibig na ako, subalit nasaktan ng puso. Parang ayoko nang umibig pa muli. May takot na nadarama na muli ay maranasan. Ayoko nang masaktan muli ang puso ko. Ngunit nang ikaw ay makilala, biglang nagbago ang nadarama. Para sa'yo ako'y ibig pang muli. Dahil sa'yo ako'y ibig ng muli. Ang aking puso'y pag-ingatan mo. Dahil sa ito'y muling magmamahal sa'yo, para lang sa'yo. Muli ay aking nadama kung paano ang umibig. Masakit man ang nakaraan ay nalimot na. Ang tulad mo'y naiiba at sa'yo lamang nakita ang tunay na pag-ibig na aking hinahanap. Buti na lang ika'y nakilala. Binago mo ang nadarama. Para sa'yo ako'y ibig pang muli. Dahil sa'yo ako'y ibig ng muli. Ang aking puso'y pag-ingatan mo. Dahil sa ito'y muling magmamahal sa'yo, para lang sa'yo. Ako'y di na muling mag-iisa. Ikaw. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin. It's 34 minutes makalipas ang alauna ng hapon at yan ang ang mga unang eksena sa kwento sa atin ni Roland tungkol sa kanyang pagiging, well, definitely he's a breadwinner ng kanyang pamilya, 'di ba, na mula pa nung pagkabata ay talagang wala nang ibang hiniling pa kundi ang mapagaan at mapaginhawa ang buhay mula sa magulang hanggang sa mga nakababatang mga kapatid. Pero Bea, no, sometimes lalo na sa mga nakakaranas nga po nito, no, parang ang sarap tanungin, kailan ba talaga natatapos yung responsibilidad ng isang kuya o ng isang ate, ng isang kapatid sa kanyang pamilya na pinanggalingan. Lalo na at meron na rin siyang sarili niyang pamilya na inuumpisahan. 'Di ba? O sige, ako meron akong sagot diyan personally, pero mas maganda kasi manggaling Bea, no? Para doon talaga sa mga yung nangyari na sa kanila. 'Di ba? Kasi ako hindi naman ako ang breadwinner ng pamilya namin. Nandiyan yung ate ko, yung mga nasa ibang bansa sila eh. Sila yung mga mas nakaranas na tulungan muna, paaralin kami, 'di ba? Yung mga ganyan, mas sila yon. Kaya ako parang medyo hindi rin ako diyan. Pero of course napag-usapan namin 'yan at meron kami mga points of view, 'di ba, na pwedeng ma-share naman mamaya. Kaya sige. Oo.
Ako, antayin namin mga kamarkada yung mga comments sa dahil for sure marami dyan yung mga breadwinner nga naman talaga. Not necessarily panganay, pero pwedeng panganay tapos breadwinner na. Pero marami din dyan kasi Popoy na hindi naman panganay, di ba? Yes. Minsan pa nga bunso, pero sila yung breadwinner. So, ikaw na breadwinner ng pamilya nyo kamarkada, no? Sagutin mo yung tanong ni Popoy, kung hanggang saan nga ba ang pwede lang gawin o kayang gawin o dapat gawin actually ng isang breadwinner para tulungan yung kanyang pamilya, lalo na nga at mayroon ng sariling pamilya etong breadwinner na to. And ako, honestly, Popoy, I also cannot relate dito sa sitwasyon ni Roland, kasi nga, you know naman na I'm only child ako. Pero ang pagbabasihan ko siguro is yung mama ko at yung mga tito at tita ko na nakikita ko kung ang tawag dito, gaano sila magtulungan bilang magkakapatid at dalang na nga rin ng mga kwento nila dati nung sila alam mo yon, hindi lahat sila sabay-sabay na nakakapag-aral, di ba? Meron talagang kailangang magsakripisyo. Pero ngayon kasi ang natatandaan ko yung kuya din ng mami ko, siya rin din talaga yung kauna-unahang nagtrabaho at nagpunta ng Maynila para magtrabaho. And then the rest of the siblings na natili dun sa naunti-unti, Negros nahila. Oriental. Oo, and alam mo yun, tas yung sumunod na panganay, yung pangalawang anak, siya naman yung bahalang magmando doon sa mga doon sa mga kapatid. And you know what, Popoy, I feel like yung pagdating doon sa boundary, it will always be a case to case basis. Kung hanggang saan nga ba. Yung sole responsibility of financial responsibility, feeling ko endless yan kapag ka-single ka pa tapos breadwinner ka. Pero kapag ka nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya, yung iba talagang siniset na, okay, hindi ko na kayo pwedeng tulungan like the way I did before. Kasi nga meron na akong sariling pamilya. Pero yung iba naman talaga, sobra. Hindi naman sa sinasabi kong hindi ganun kamahal yung pamilya niya, no? Pero yung iba talaga, parang naging natatak na sa utak niya na okay, ako ang breadwinner, so regardless kung may sarili akong pamilya, I will help the way I help before. Hindi ko babawasan yon, 100% pa din, kasi sino nga aasahan nila? Alam mo yung mga ganung pag-iisip, sino nga aasahan nila kundi ako, 'di ba? Ako, lalo na kung panganay ka. Tapos yung iba iisipin pa dahil sa takot nila na maging masamang kuya, ate, masamang kapatid, talagang bibigay sila sa pagtulong kapag ka nangangailangan. And alam mo yon, yung iba kasi talagang inaano nila, Popoy, no? Talagang siniset nila yung kanilang priorities na kapag meron na akong pamilya na ganito, sila dapat ang number 1. Number 2 na lang muna yung yung mga kapatid ko, ganyan-ganyan. Pero yung iba, walwal kung tumulog. Yada, sige, I will give it. Oo. Kaya mamaya iaano natin yan, Bea, no? Pero ito, may mga sumagot na doon sa katanungan natin. Ito, sabi ni Gail, breadwinner, pasan ang lahat ng pamilya. Wala man lang initiative yung ibang kapatid para tumulong. Yan yung toxic family culture ng Pilipino. Yan. Idagdag lang natin yun, Gail. Ayan. At sabi niya nga, nakaka-relate mostly sa mga OFW. Ayan. Kasi nga, meron tayong mindset. Yan yung sinasabi ni Bea, hindi, ibibigay ko sa inyo ang lahat kasi ako'y nandito Ako ba yung nawala o si Popoy? Poy? Para sa inyo dyan. Oo, kung hindi man sa Pilipinas, ano ba, naintindihan nyo ba yun? Ang gaganda ng sinabi ko. Poy, feeling ko maganda. Ulitin mo. Oo, kasi nawala ka. Okay, ulitin na lang natin. Mukhang nag-glitch ng konti. Okay, from the top. Ayan, okay. Ayan, meron kasi tayong mga meron tayong, that's one of the toxic Filipino culture na kung sino yung nasa ibang bansa, sila yung dapat inaasahan at nagpo-provide para dito sa mga nasa Pilipinas just because of the better pay.
'di ba, na nakukuha nila doon. Ayan, pero let me just remind you, kayo mga nasa ibang bansa, no, na hindi nyo kailangan na sabihin na hindi ako, sagot ko lahat yan. Kasi nga, instead of, kumbaga, napapaginhawa at nakakatulong ka doon sa mga nandito, tinuturuan mo pa sila, yung iba na misinterpret it, natuturuan mo tuloy sila indirectly, 'di ba? Indirectly na maging tamad at maging palaasa. Kasi nga, ay hindi, magpapadala naman si ate, magpapadala naman si kuya eh. Bahala na yan. Magipit man ako ngayon, sakto man yung kitain ko, akin na lang to, bili akong bagong cellphone siya kahit mahal. Basta magpapadala naman si ate para kila mama, kila papa. Yung iba nagiging ganun eh. 'Di ba? Why not kausapin yung mga ano nyo at ang kunin lang talaga. 'Di ba? Ako hindi ko masisisi yung ibang mga OFW, no, na talagang humihingi ng financial report mula doon sa nakakatanggap mula dito sa Pilipinas, Bea. Kasi kailangan yun eh. Kailangan yun. Oo, kung sa gamot lang ni nanay, ni tatay, sige, patingin ng resibo, ano yung binayaran natin sa pagkain nyo, o ganito, ganyan pinamalengke. Huwag nang kumukurot. Ang hilig kasi nung iba, nangungurot. Oo, kumukurot pa. Oo, wag na. 'Di ba? Kung ang kapatid mo o ang magulang mo ay nasa ibang bansa at nagpapadala rito, 'di ba? Yun yung pinaghirapan nila. At sana yung effort mo na lang, 'di ba? Yan, yung effort mo. Yun na rin yung contribution mo. After all, that's your family you are serving. 'Di ba? Ganun dapat yung maging mindset natin eh. 'Di ba? O ako may trabaho naman ako, or ito binigay sa akin tong allowance na to, pagkakasyahin ko to. 'Di ba? Pagkakasyahin ko to, ito lang bigay sa akin eh. Yung iba kumukurot, nangungupit in short. 'Di ba? Yun yung masakit eh na makita sa mga pamilya. Kaya mas tama lang rin that you require yung mga nakakatanggap dito, yung pinadadala ninyo na saan ba napupunta yung pinaghihirapan ko. Dahil, ito na, meron akong kakilala, Bea, no? Na talaga namang very loving, very supportive sa kanyang mga pamilya. Well, she's a single, natulungan niya na yung mga kapatid niya. Ganyan din, katulad ni Roland, nakapag-asawa na, nagkaanak na nga, at siya ay merong karelasyon pero hindi sila nabiyayaan ng anak. So, ibinibigay niya pa rin yung pangangailangan ng mga pamangkin. Ang problema mo, may mga abusadong mga pamangkin na tamad na nga magtrabaho, tamad mag-aral, tamad magtrabaho, nag-asawa pa, at siya pa rin ang sumasagot pati pandaya-per nung apo niya na tuwan-tuwa naman, ang luka-luka. Oo, bakit ko nasabing luka-luka? Imbis na maawa ako kasi katangahan na yun. 'Di ba? Katangahan na on her part. Tapos ngayon na nag-retire na siya, 'di ba? Ngayon na nag-retire na siya, ngayon siya nagrereklamo, wala man lang ako naipundar, 'di ba? Yung mga inaasahan kong tutulong sa akin, yung mga wala. Binenta niya na yung motor na binigay ko. Tapos ako pa ngayon na nakikisilong sa bahay na tinitira nila at I'm not getting the right yung tamang respeto, 'di ba? Na nakukuha ko na para bang talaga ang nakikituloy siya, 'di ba? Ay, isa lang nasabi ko, tita, pinamihasa mo eh. 'Di ba? Pinamihasa mo sila. Sabi ko, masakit marinig, pero pinamihasa mo silang ganyan, at nitong wala na silang mahita sa'yo, wala na silang makuha sa'yo, ganyan ang treatment nila sa'yo. Well, that's on you. I cannot blame them dahil pinili mo na sanayin silang ganyan. 'Di ba? Ikaw ang isa sa mga nag-train sa kanila kung bakit nagkaganyan yung ugali nila. Okay? Yun eh. Although dito, syempre, sa Although, syempre, bigyan pa rin natin ng accountability yung mga kamag-anak niya na tinatrato siya ng ganon. Kasi may mga tao na kahit pamihasain mo, kapag ka nangailangan na yung pinagkukunan mo ng source, magiging matik sa'yo na, okay, it's my time to shine. Ako naman yung tutulong sa'yo. Kaya lang, meron. Masamang ugali talaga. Meron talaga. Mga pamangkin nitong kwento mo. May talaga. Hindi talaga magkatama. At totoo yan, that's a true story. Okay, that's a true sad story, 'di ba? Na ngayon kailangan niya na naman mga ibang bansa, 'di ba? Imbes na nag-aano na siya, tapos tsaka raw siya babawi. Well, good luck sana nga kasi mabait na tao ito. Kilala ko siya.
Ayan, tita yung tita yung tawag sa kanya. And I respect her. Nakakapanginayang lang yung panahon dahil lahat tayo tatanda, lahat tayo ay hihina ang katawan. Sayang lang, 'di ba, yung naging sabihin na nating kasi siguro inisip niya investment 'yon, ano. But then dito sa kwento ng mga ito ni Roland ay wala pa tayo nakikitang ganung kalala, Bea. It's just that talagang nagkasakit lamang ang tatay niya na kailangan ng gamutan. No, at yung kapatid niya nawalan trabaho, yung isa nakabuntis pa. Hindi ko alam, meron ka bang patak doon sa pagkakabuntis nung kapatid mo sa naki-join ka ba? I don't know. Bakit pananagutan mo 'yon? Pero boy, ito nga ang problema, no? Meron na siyang sinabing issue sa kaduluduluhan pala ng first part. Yung asawa niya, ayaw kasi talaga magpunta siya ng ibang bansa. Ngayon, hindi niya pinakinggan yung asawa niya. Ang pinakinggan niya, yung pag-uusig ng konsensya na, oh my God, nangangailangan yung pamilya ko. Kailangan ko magkumayod. Kailangan kong bumalik sa ibang bansa. Yeah, and, okay pa rin naman yun. If you're in that situation, kayo mga kamerkado, if you're in that situation, kailangan mo na malaking pera, you have an option na pumunta ng ibang bansa. But then, yung spouse mo, yung partner mo, nagmamakaawa, ka nang umalis. Dito ka na lang, gawan na lang ng paraan dito, gawan din ng paraan ng mga kamag-anakan mo dito, ganyan-ganyan. What are you going to do, no? What are you going to choose? Alam mo, Bea, ako, kung ang choice, kung ako si Roland, kung ang option ko ay aalis ng bansa o mananatili dito, sige, alamin ko muna ano ba yung mga kailangan kong mga pananagutan ko naghihintay dito. Of course, I'm starting my own family. Ayan. Tapos, kung ang issue ay kasama yung tatay ko at kailangan ng gamutan, mahal na gamutan, yun na muna ang iisipin ko. I-eliminate ko na muna na nawalan ng trabaho yung kapatid ko. Okay na muna yan. 'Di ba? Nakabuntis yung kapatid ko. Okay na muna yan. Total, di ko naman napanood paano nyo ginawa yan. 'Di ba? Bahala kayo diyan. 'Di ba? Yun yung iisipin ko na muna eh. Hindi ko na muna siya isasabay doon sa mas pangangailangan ng pamilya ko at nung may sakit kong ama. 'Di ba? Yun na lang muna. I-eliminate ko na, diskartehan nyo mga kapatid ko kung papaano nyo maitataguyod yung sa inyo nang walang trabaho o nung nakabuntis ka. Ganun. 'Di ba? Kasi kung lahat naman ay aakuin mo, 'di ba? It's very addicting, Bea, to help also, no? Yan yung hindi maganda eh. Akala natin kasi kapag nakakatulong tayo ay maganda yung mga pabalik sa atin. Yes, of course. Pero sometimes it's not. Katulad ng kinuwento ko kanina, akala mo maganda yung ini-invest mo, but no, nagtuturo ka pala kung paano sila magiging palaasa sa'yo. That is wrong. Maganda yung intention mo, pero mali yung pagkakaunawa nila. Mali pa rin. Oo, tsaka meron din kasi, gaya ng sinabi mo yung addiction, no, Popoy, no? Nakaka-addict din kasi yung iba dyan, gustong-gusto nila yung feeling na they are very essential and needed in someone's life. They feel very important in a way. Kaya ang dami dyan, talaga ang tulong kung tulong kasi feeling nila, oh my God, I'm very important in this person's life. Yung affirmation ba? Yung parang, ang tawag dito, na I forgot the term, sa dulo ng dila ako eh. Pero parang ganon, yung acknowledgement ba of how great of a person you are kapag tumulong ka ng bonggang-bongga. Yes. Sa kanyan. Hindi. Hindi, that's not always the case. That's not always the case. No, kailangan, yun nga, meron kang asawa na kailangan mo maunawaan din. Meron kang anak, kung meron kang anak na dapat din nilang maunawaan. 'Di ba? Magbibigay ka ng pagkain sa iba, yung sarili mong mga anak, asawa, walang makain, ikaw mismo. Kung ikaw lang, sige, pwede. Ang problema hindi. Merong mga mas importanteng dapat unahin. Yung magulang mo muna, yan, maintindihan ko pa. Sige, pero kung mga kapatid mo, hindi sa inetsa pera sila, meron kayong sarili mga diskarte, gawin nyo.
Di ba? Ganoon yun. Pero hindi pa nga po natatapos dyan ang ating kwento, mga kapamilya, no? Sa oras nating 10 minutes before 2 p.m. Alamin na natin, ano pa ba? May ilalala pa ba? Itong, itong mga kinikwento sa atin ni Roland. Well, sa ngayon, ang iniisip niya, mangingibang bansa siya for the sake of helping yung sarili niyang pamilya. Siyempre, para sa pagtataguyod ng sarili niyang pamilya, dumagdag yung pagkakasakit ng kanyang tatay. Isinama niya rin sa listahan yung pagkawala ng trabaho ng kanyang kapatid at pati yung nakabuntis daw yung isa niyang utol. Okay? Iba. At saka alam mo anong iba pa, Poy? Nakakaloka si Moji. Oh. Sabi. Biro-biro ko lang. Tapos, may mga text-text na ganito. Diyos ko, wait ko lang daw parating na anytime. Naku, Moji, ano ba? Iba. Moji, ang bilis mo naman masyado umaksyon, Moji. Bakit ka ganyan? Anyway, thank you, Moji. Yan, kaya naman, sige. Naku mga kapamilya, dito, sumali kayo sa kwentuhan natin sa second part. Hindi pa po tayo tapos. Ayan, ito lang, basahin lang natin. Sabi ni Ryan Rosario, hanggang sa makakaya ko, tutulong ako. Di ba? Hanggang sa makakaya. Ayan, pero yung iba ho kasi... yung iba ho kasi talagang sumosobra. At ganyan din yung sabi ni Roslyn Danielson, hanggang kaya ko. Sabi niya, nag-start din kami sa hirap. Pero nagsumikap, hindi talaga madali kasi nagsasacrifice kami na hindi kasama ang pamilya sa Pilipinas. Proud ako sa mga kapatid ko kasi tinulungan, Kasi tinulungan nila now, tinulungan ko pero hindi na sila dependent sa akin ngayon. Yan, yung kumbaga inaalalayan mo noon pero hindi na inaasa sa iyo ngayon yung mga susunod. Oo. At saka yung iba nga kasi, okay, tutulungan kita pera, pero tutulungan din kita kung paano ka gagawa ng sarili mong pera. Yan, ganoon. Yun yung mga magagandang taktika. Diba? Hindi yung sasabihin, ate, plano ko na kasing mag-asawa, bubuntisin ko na yung yung girlfriend ko ha. Bahala ka na muna. Utang na muna. Nauutang ba yun? Hira naman. Di ba? Hindi dapat ganun. Gusto mong mag-asawa, maghanap buhay ka na. Mag-ipon ka na. Kumita ka na ng sarili mong pera. Kung kaya mo na, yun. Huwag ako ang tanungin mo kung pwede ka na mag-asawa. At kung ako lang rin ang aasahan mo. Di ba? Mahiya naman kayo. Maraming ganyan ang mentality kasi, Bea. Dahil nangingibang bansa si nanay, si tatay, o kaya si ate, si kuya, susupo. Hindi ako pababayaan nun. Pagagalitan lang naman ako nun, magtatampo lang. Pero papadala naman yun, lalo pag lumabas na yung pamangkin. Lalambot din daw yung puso. At saka ang ginagamit kasi nila is kapatid naman ako or anak naman ako. Imposibleng hindi ako tulungan yan. Ganon ang mentalidad ng iba. Mahaba na naman yung usapan natin. Ginigigil nyo kami. Pero nakita nyo, parang talaga tayo, no? Ayan, para talaga tayo nasa isang piling ng saging. Iisa ang direksyon ng ating mga pinagkikwentuhan. Hindi tayo nahaluan. Hindi yung #DearMOR, hindi kapiling. Walang nawawala. Lahat tayo ay nakaka-relate. Isang piling lang tayo. Okay, sige. Yes. Opo. Ayan. At syempre, malaman pa natin ang mga eksena sa second part. I-share nyo pa i-share ang kwentong ito. Kasama nyo po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea Bells. Popoy at Bea, hindi naging madali ang panimula ko dito sa London. May mga nakilala akong kapwa natin Pinoy pero sa lugar kung saan ako naroroon ay hindi ganoon karami. Nagpakatatag talaga ako
Pinaghusayan ko ang trabaho ko kasi gusto kong makita ng mga kasama ko dito na ang sipag ko talaga. At dahil nga sa trabaho ko dito sa London, nagawa ko na muling makapagpadala ng mas malaki-laking pera pabalik ng Pilipinas. Masaya akong malaman na maligaya ang mga kapamilya ko sa ipinadadala ko sa kanila. Popoy at Bea, hindi ako nakontento sa isang trabaho lang. Noong nauna ang mga nauso ang mga bike ride delivery sa London, ay nag-invest din talaga ako ng bisikleta para makapag-extra sa pagde-deliver. Bugbog na akong bugbog, pero alang-alang sa pamilya, ay gagawin ko ang lahat. Popoy at Bea, sa tagal ng inilagi ko sa ibang bansa, sa tagal ng panahon na nawalay ako sa asawa at anak ko, naisip ko talaga na baka oras na para tuluyan na nga akong umuwi ulit sa Pilipinas. Sa isip-isip ko ay sapat na ang naibigay ko sa nanay at sa tatay ko. Sapat na ang naibigay kong tulong sa dalawang mga kapatid ko. Gusto ko namang makasama ang asawa ko at mayakap siya ng matagal-tagal. Popoy at Bea, noong sinabi ko na nga ito sa pamilya ko, ay laking gulat ko sa naging reaksyon nila. Yung inaasahan kong pag-welcome nila sa desisyon ko ay napalitan ng, bakit ka uuwi? Sayang ang kikitain mo kung nasa ibang bansa ka. At doon ko na nga nalaman, Popoy at Bea, na sa dinami-rami ng perang ipinadala ko sa pamilya ko, ni katiting ay wala silang naging savings. Para talaga akong binuhusan ng malamig na tubig. Mabuti na lang talaga at nagpapadala ako ng hiwalay na pera para sa asawa ko. Kung hindi ko pala ginawa yun, ay walang-wala ang matitira sa anak ko. Popoy at Bea, masamang-masama ang loob ko noong mga oras na yon. Gustong-gusto ko na sanang umuwi sa Pilipinas, pero dahil nga sa lagay ng mga kapamilya ko, ay mapipilitan akong manatili pa ulit sa London ng ilang taon pa. Imbes sana na nagpapahinga na lamang ako sa piling ng asawa at ng anak ko, wala. Mapipilitan pa akong manatili dito na malayo sa kanila. Balak ko na lang talaga sanang magnegosyo, pero gastos pa lang nila misis, ubus na yun. Napapabuntong hininga na lang talaga ako kasi alam kong wala akong magagawa . Ako ang kailangan magsumikap. Nasanay ang nanay at ang tatay ko na may pera sila mula sa akin, bukod pa sa mga pensyon na nakukuha nila para sa sarili nila. Galit na galit din ako sa mga kapatid ko kasi hindi rin sila nagsumikap. Kung nagsipag lang sana sila, di sana sila na ang sumasalo sa mga magulang din naman namin. Pagod na ako, Popoy at Bea. Pagod na ako, pero wala. Pasan ko ang mundo at ang mundo ng lahat ng taong nakasalalay sa akin. Gusto ko na lang talagang sumuko, pero hindi ko naman magawa. Popoy at Bea, ano ba ang dapat kong gawin? Sa tuwing tinatanong ako ng asawa kong si Irene, lagi na lang akong nagsisinungaling sa kanya na kaya ko pa, pero ang totoo ay sukong-suko na ako. Suko na ako sa pamilya ko. Suko na ako sa kawalan nila ng pakialam sa akin. Popoy at Bea, ano ba ang dapat kong gawin? Matatapos na naman ang taon at umaasa talaga akong makakauwi na ako nitong darating na Pasko sa asawa at sa anak ko. Pero ano nga ba ang mas dapat kong isipin at gawin? Sana ay matulungan ninyo ako. Umaasang makakahanap ng sagot,
Roland. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin, it's 4 minutes makalipas ng 2:00 ng hapon. At yan ang hapon, no? Yung, ewan ko ba, alam mo, Roland. Oo, Roland. Ito lang masasabi ko lang. Tapos na yung problema mo eh. Tapos na. Oo, yan yung sinasabi ko. Nakaka-addict talagang tumulong. Kasi akala mo maganda yung nagagawa mo. Pero kapag ganyan naman na, okay, nung una, naintindihan ko, gusto mong guminawa ang buhay ni nanay, ni tatay. Nung nagkasakit si tatay, ginagawa mo yan. Of course, mahal natin ang mga magulang natin. Pero hindi na sa atin yung pagkukulang. Okay? Kung sakali na hindi sila nakaipon, hindi mo nakasalanan yun. Okay? Hindi mo nakasalanan yun. Una-una, meron ka nang sariling pamilya. Meron ka ng sariling pamilya na kailangan ding itaguyod. Dapat alam nila yun. Dapat alam na nila yun by now. 'Di ba? Kaya kung ako sa'yo, sabi mo kasi pagod na pagod ka na. Alam mo, pag ang tao pagod na pagod, isa lang naman dapat ang gawin niya magpahinga. 'Di ba? Magpahinga ka na at ipaubaya mo na sa iba yung responsibilidad na kailangan mong ibigay. Di ba kahit naman tayo dito lang sa trabaho namin ni Bea, di ba? Magdi-DJ ka, 24 hours na DJ, kumakina? Hindi. Di ba? At kahit pa nga mga makina ay kinakailangan ng magpahinga paminsan-minsan. Di ba? Pero hindi ka makina, tao ka, may sarili kang pamilya. Di ba? Tama na. Ipaliwanag mo na lang na pagod na po ako. I'm sorry kung hindi kayo nakaipon. Self-explanatory na yun eh. Bakit kaya ganito na lang ho. Ito, alam mo meron suggestion si Bea. Si Gail, ayan, sabi niya, focus ka na lang sa pagpapagamot kay tatay mo. Yung mga kapatid mo, let them provide for themselves. That's true. Ayan, tapos meron ding, sabi rin ni Roslyn naman, Danielson, dapat mong gawin, bawasan mo na yung amount na ipinadadala mo. Hindi mo naman puputulin yung padala, pero tuturuan mo lang sila na magtipid at gumastos ng naaayon sa ipinadala mo lamang. Yan. Sabi naman ni Ryan Rosario, nakakaawa ka kuya, nakakainit ng ulo yung pamilya mo. Ang payo ko sa'yo, bira ka na. Dami yung ginagawa ni Senador Tulfo, Patulfo pa. Pwedeng pag-usapan kasi yan, hindi naman laging ayan, wag naman laging Patulfo, o kaya hindi na kayo pinapatulan minsan eh. Yung mga ganyan bagay, maayos naman eh. Oo. Alam mo, Roland, ando na mismo sa letter mo yung sagot sa katanungan mo. Kasi nga, sa'yo na nanggaling. Sukong-suko ka na. Actually, sukang-suka ka na rin siguro sa, alam mo yon, sa todo-todo kayo, tapos malalaman mo, wala rin palang napupuntahan yung pinapadala mo. Parang dumudulas lang din pala doon sa pinapadala mo, yung pinapadala mong pera. Kaya, andun na yung sagot eh. May mga kasi mga kamarkada, hindi lang kay Roland, may mga bagay talaga na hindi applicable yung laban lang, fight kung fight, wag susuko, ganyan-ganyan. May mga sitwasyon gaya nito na minsan kailangan mo ng sumuko. Or actually, wag natin masyadong bigyan ng negative negative meaning yung salitang pagsuko or pag-giveaway or something like that. Sige, gamitin natin. Ayaw mo ng salitang suko, masyadong tunog negative, o sige, magpahinga. Pagpahingahin yung katawan at isipan. And alam nyo, sa lahat ng mga katulad ni Roland, huwag kayong matakot na magpahinga. Kasi, let's say, okay, trabaho kayo ng trabaho, oo, anong ending? And alam nyo ba, kakaabuso nyo sa sarili nyo, your life is getting shorter and shorter. Tandaan nyo, meron pa kayong pamilya. At ikaw, Roland, meron pa kayong mga anak meron kang anak o mga anak na maliliit pa. Ang kailangan nila, hindi lang naman yung pera mo, kundi ikaw mismo, yung presensya mo. 'Di ba? Kaya tama yung sinabi nung nung isang kamarkada natin, Popoy. O sige, sukong-suko ka na.
pero hindi maatim ng konsensya mo na itigil to 100%. Bawasan mo nga. Tama yun. Bawasan mo. Lakihan mo yung nakalaan para sa future ng sarili mong family. And wag na wag kayong makokonsensya mga kamorkada. Kasi una sa lahat, yung mga tinutulungan yung tao, matatanda na, mga adult na, may sarili na nga pag-iisip. At nakakabuntis na nga eh. Baby, utang na loob. Sana kung yung tinutulungan nyo, menor de edad pa, nag-aaral pa, pero hindi. Mga nakakabuntis na eh. Diba? So bakit kayo makokonsensya? Well, actually, hindi sa nakokonsensya. Aminin nyo, may part sa inyo kasi na natatakot kayo na magalit sa inyo yung mga kamag-anakan ninyo. Naisipin na madamot kayo, naisipin na parang hindi kayo tunay na kadugo dahil nga ang sama-sama ng ugali mo, dahil hindi ka nagbibigay ng pera. Yun kasi yung kinatatakutan nyo. Pero alam nyo, sometimes, you just have to let them think whatever they want to think. Prioritize your mental health, your physical health, and your own family. Kasi kapag ka nagkasakit ka, aalagaan ka ba nila? Ha? Kapag ka kayo ang hindi nakakain mag-anak, o sila ba magpapakain sa'yo? Pag ang asawa mo napagod at hiniwalayan ka, o sila ba magbabalik sa asawa mo? Ha? Yung anak mo, pag kinamuhian ka dahil forever ka nang wala sa buhay niya, o sila ba magtuturo sa anak mo ng mabuting asal? Hindi. Kaya, Roland, utang na loob, ha? Sige, hindi mo kaya, gawin mo yung sinabi ng isang kamagkada natin, bawasan mo big time. Siguro, Bea, hindi rin masama kung ipaliliwanag, no? Lalong-lalo na sa mga magulang. Nanay, tay, medyo babawasan ko na po yung pinadadala ko sa inyo, pero you remind them na i-save nyo naman. Huwag kayong maging waldas kasi pinaghihirapan ko yan dito. Dahil nagpaplano na po akong tumigil sa pagtatrabaho mula dito sa ibang bansa. Diba? Ipaliwanag na lamang din natin sa kanila. Andiyan na ba yung delivery, Bea? Yung food delivery, mukhang nandyan na. Okay, wait lang daw sa labas. Alam mo, ito nga, sabi ni Tita Tess Estrella, parang wala namang sa isip yung pamilya mo. Na parang wala naman sa isip ng pamilya mo na tulungan ka rin. Hindi naman sila mga imbalido, kaya tumayo sila sa sarili nilang mga paa. Diba? Yan yung paulit-ulit kung sinasabi kanina. Diba? Na wala eh. Gusto mo ikaw yung, alam nyo nakaka-addict kasi kapag ka tumutulong ka at nasasabihan ka, ang bait-bait, very supportive, ang galing-galing naman, ang sipag-sipag. Those are very uplifting words. Diba? Pero yung affirmation, words of affirmation. Yeah, yung mga affirmation, ang bait niya, natutulungan kami palagi, ganito, ganyan. Nakaka-addict po yan. Pero mas makikilala natin ang mga taong kaya pa rin niyang sabihin sa'yo na mabait ka, napaka-supportive mo, kung walang perang involved. Subukan natin. Diba? Subukan natin yung walang perang involved. Kita nyo nga dito lang sa sa mga online businesses. Ayan, nandiyan mababasa natin minsan, 'di ba? Merong small business lalo na nung nag-lockdown, pandemic. Yung iba, uy friend, pa-share naman itong small business ko, pa-share naman. Ayaw i-share. 'Di ba? O hindi ma-share kasi nga small time. Tapos nung naging big time na si friend, tsaka lang. Nung nakikita na nagpo-post na si friend na struggling noon, 'di ba? Na hirap noon sa pagpo-put up ng ng career niya, ng business niya. Tsaka lang, friend, alam mo, sinishare ko 'yan dati. Talagang ang sarap-sarap talaga ng products mo kasi sikat ka na, kasi ganito ka na. Meron ng money involved, pero wala talaga siya doon sa pag-akyat mo. Sana nga yan yung sana yan yung ituro mo rin sa mga kapamilya mo. And I think meron pang gamot dito, Roland eh. It's just yung tamang pagpapaliwanag sa kanila. 'Di ba na you're not going to be working abroad forever. You don't plan on working abroad forever. 'Di ba? Or kung ganun man, teka ho, meron din akong pamilya na itataguyod. Mag-aaral ang bata, lalaki ang mga gastos namin sa pangangailangan nila in the future. Gusto ko rin magtayo ng sariling bahay. 'Di ba? Feeling ko maintindihan niya ng mga nanay, ng tatay mo, at lalo na ng mga kapatid mo. Alam mo, ewan ko, dalawa yung kapatid ko nasa abroad, Bea. Pero yung i-require sila na, ate, padala naman ng ganitong pera dito kasi medyo kinulang ako eh.
Hindi, nakakahiya. Di ba nakakahiya? Nakakahiya. Sa totoo lang. Minsan nga sila pa yung nangihiram sa akin eh. Ayoko na lang sabihin eh. De joke lang. Pero nakakahiya yun eh. That's not, mali yun. Mali yung ginawa mo, Roland, in the first place, may mali ka. Diba na alalayan mo pa. Alalayan, yes, okay. Pero yung i-require mo yung sarili mo na tulungan yung kapatid mo na wala ng trabaho, hindi, bigyan mo lang siguro ng, bigyan mo na kitang allowance. Pagka-shy mo, hopefully, makahanap ka na ng trabaho. After nyan, wala ka pa rin mahanap, magtiyaga ka naman. Di ba maraming mga racket dyan. Kumita ka ng sarili mong pera. Yung isa, nakabuntis ka. Alam mo naman responsibilidad mo yan. Di ba? Kung may plano ka, ganun, nasa tamang pagpapaliwanag yan. Tay, magaling ka na. Wala nang sakit yung tatay niya, nakaraos na eh. Di ba? Yung allowance, ibigay natin, syempre. Pero you remind them na ipunin nyo naman po yan. Huwag nyong waldasin. Huwag nyong waldasin ng waldasin. Oo. At saka dun sa mga OFWs dyan, no? Yung sinabi kanina ni Popoy na humingi kayo ng update, resibo, listahan ng pinupuntahan ng pera. Alam nyo, let's normalize that thing. Ganun dapat. Ilista natin. Hindi para maging matuos or what, pero to give you an assurance na napupunta sa tama yung pinapadala mo. Yan. At kung ikaw man, kamorkada, yung tao nakaka-receive ng pera, huwag ka rin namang ma-offend na kapag tinanong sa'yo, asa na pupunta ganito, ganyan, yada, yada. Kasi it's your responsibility actually to report kung saan nga ba talaga napupunta yung pera. And alam mo, kung wala kang tinatago, kung hindi ka kumukurot, hindi ka may insulto. Hindi ka nanlalamang, hindi ka may insulto at hindi ka matatakot ipakita ang mga resibo at magpakita ng listahan ng spreadsheet sa Excel o dito na pupunta, yada, yada. Yeah. Kasi kung malinis ang concession mo, hindi ka ma-offend. Diba? Ako, hindi ako maalam sa Excel masyado, no? Sa, spreadsheet, yung mga ganyan. Pero alam mo yung simple lang. Simple, ganyan. Gawa ka lang na nakasulat, na ganyan. Kaysa nagsasalita ka, ate, may ginagawa ako Ito yung mga ginastos. Ayan, no? Picturean mo. Tapos i-Viber mo. Di ba ganyan, ate? Ayan. Tapos ito nga pala last week, yung gamot ni ito yung presyo. Andito yung resibo, nakaipit pa rito Yan yung mga, ayun na. Tapos na. Nakapag-report ka na. Mga OR, literal, kahit gawin nyo pang literal, mga OR, mga resibo, yung mga ganyan, ipunin nyo, isend ninyo. Para alam mo yon, panatag at may peace of mind yung yung nagpapadala ng pera sa inyo at meron kayong meron kayong magandang connection, correct, meron kayong magandang relationship, malinis, 'di ba? Para walang nagsusumbatan pagdating ng pag nagkaroon ng problema, 'di ba? Hindi niyo masusumbat na kinulang ka ng padala or ikaw naman kinuhaan mo yung pinadala ko at ginastos mo sa kung ano man. Para malinis. Tapos meron pang lalo yan, may ibang mga kapatid. May iba pa kayo mga kapatid, baka magkasilipan pa Di ba? Baka magkasilipan pa. Ay, naku, kay Bea mo kasi pinadadala, kuya hindi kasi sa akin Yan. Baka si Bea, umano yan nag-aano yan nangungupit yan sa mga padala mo. Kung naka-itemize kay Bea. Di ba? Papakita niya, ito, kung gusto mo, bisitahin mo. Ito yung mga pinadala ni kuya, ayan, ni ate. Ganon, mas maigi. 'Di ba? Para wala tayong silipan. Yung iba dahil sa mas may tiwala dun sa isa, kala kumikita, yumayaman yung isa. Yun naman pala nagtrabaho yung asawa. 'Di ba? Halimbawa ni Bea at nakabili sila ng motorsiklo. 'Di ba? Iisipin pa, ay nako, binigyan na ni ate ng ng motorsiklo yung kapatid ko. Taga lang naman, taga bili lang ng gamot, taga pamalengke lang kila nanay, kila tatay. 'Di ba? May ganun kasi mga mag-isip 'Di ba? Galing tayo sa isang puno pero sometimes meron talaga mga nabubulok na bunga. Same bunga pero yung iba bulok. Ganun naman mo talaga yun 'Di ba? Kaya wag ma-insulto. And reminder din sa mga nandito, sa mga pinagkakatiwalaan nga, let your service sa inyong parents, sa inyong mga kapatid, be your contribution sa inyong pamilya. 'Di ba? Yung serbisyo ninyo. 'Di ba? Yung iba kasi parang halos nagpapabayad pa ron sa ate o sa kuya na nagpapadala para lang pumunta sa Mercury. 'Di ba? Para lang pumunta sa Watch. May TF, lahat na inano naman. Ikaw naman kapraso lang.
Oo, Diyos ko. Sabi ni June Piodalo, time na sarili naman niya ang isipin niya. Sana makapili na niya yung pamilya niya. Time will come, maunawaan din ng pamilya niya kung bakit uwing-uwi na siya. Tao lang din kasi, napapagod. At tingin ko din, mukhang sapat na yung naitulong niya. O, listening yan from Lipa City, Batangas. Maraming salamat, June Pio. Yeah. At syempre ako, Roland, para doon sa tanong mo, ano ba ang dapat mong gawin? Itong mga nalalabing buwan ng paghahanap buhay mo, pagtatrabaho mo, o siguro kung binigyan mo pa ng, I don't know, kung ilang taong kontrata o buwan na kontrata pa yan, sabihin mo na ngayon kung ano yung kailangan mong suporta mula doon sa pamilya mo, sa nanay mo, sa tatay mo, at sa mga kapatid mo. Ito na lang, kung ako ang nasa sitwasyon mo, sa kung ano ang dapat mong gawin, yung sa mga kapatid mo, yes, makakasuporta ka. Pero yung sagutin lahat ng mga pangangailangan nila, hindi mo nasagutin yun. Di ba? Hindi ka superhero. Ako yun. Ako yung superhero. Okay? Doon sa nanay at tatay mo naman, kailangan ipaliwanag mo na rin sa kanila na tay, nay, yung mga ipapadala ko, ipunin nyo na ho at gusto ko na rin, plano na namin ng asawa ko si Irene na mag-settle na ako dyan sa Pilipinas or sila ang lilipat doon kung ano man yung plano ninyo, diba, sa England, sabihin mo na sa kanila. At pagka ho ganun na, medyo mababawasan na ho yung mga padala ko sa inyo. Diba? Sabihin mo na ngayon pa lang. Magpahinga ka. Mas mahalaga yon dahil investment mo yung katawan mo, yung isipan mo, lalo na sa binubuo mong pamilya. Okay. Ayan, maraming salamat, Roland, ha. We wish you the best at sana hindi ka magkasakit sa pinagagagawa mo dyan sa London. Sana magtuloy-tuloy ang good health mo at mag-iingat ka. At nawa, through Dear MOR, naliwanagan ka at nakuha mo na yung sagot na gusto mo. Feel free to read the comment section, Roland, kasi yung mga pinagsabi ng mga kamarkada dyan, ang dami nakaka-relate sa'yo. Ganda. At real talk ang ibibigay nila talaga sa'yo. Kaya basahin mo yun nandyan sa comment section natin. Ayan. Thank you din, ha. Ito may pahabol lang, ha, mula kay Ace Membreve. Roland, you are not getting any younger. Think and pursue your own happiness and peacefulness. Ito, magandang sinabi niya. Obligation is different from responsibility. You just need to prioritize the family that you built. Love yourself. Diba? Iba nga naman ho yung obligasyon sa responsibilidad. You are trying to be responsible para sa kanilang lahat. Pero iba yung ginagawa mo. Diba? Inoobliga mo na yung sarili mo para sa kanilang lahat. There's a big difference. Maraming salamat, Ace Membreve. Yan. At Poy, bukas, eto ha, kasama natin yung mga dramatista natin tomorrow. And you really have to make kapit sa story tomorrow. Basta. Kailangan yung kumapit sa story bukas kasama yung dramatista. Ayoko na muna mag-talk, pero basta. Yun. Meron ba tayong pa-teaser ngayon? Tikman nga natin, ano ba lasa niyan? Lasang isang piling na saging ba yan? Ngayong Webes sa Dear MOR. Okay, sige, I'm sorry. I'm really, really sorry. Inaamin ko, I was so preoccupied. I'm sorry. Francis, I'm sorry. Pero promise, aayusin ko. Aayusin ko na lahat. I'll work on our relationship. I'm sorry. Wag lang tayo mag-break. Hashtag Dear MOR. First man. Ang daming sorry. Hindi, parang kanta yun eh. Akala ko nga, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Naubos, kaya pala ako, hirap ako mag-sorry today. Meron pala namakyaw ng sorry. Okay, bukas po yan. Wala na tayo pag-uusapan. Basta tutukan nyo bukas. Matindi po yan. Bukod sa teaser, medyo nakiusyoso na rin ako eh. Diba, sa mga eksena. At bakit nga, parang hashtag Dear MOR First Man. May lalaki kaya sa kwento? Feeling ko may lalaki sa kwento. May man eh. First man.
24 minutes nakalipas ang alas 2 ng hapon. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, mga kapamilya. No? Nakasama niyo po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea Bells. At syempre, lagi natin paalaalay, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, Mega Family, you stay in love and stay happy. Moji, thank you, Moji.